Maganda na ang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Sana ay safe pa rin kayo, although nagkasunod-sunod yung bagyo nating na dumaan dito sa Pilipinas. Hi, Engineer! Ano ba ang mga requirements para sa application ng building permit? As a civil engineer, marami na tayong nagawang bahay, apartments, condominium, interiors, paupahan, waterproofing, renovations. Kung pag-uusapan natin na yung pinapangarap yung bahay, ano nga ba yung first step para masimulan na natin ang dream house mo? Una, lot title. Ito ay ang titulo ng lupa kung saan nakapangalan sa mismong nakabili o nagmamay-ari ng lupa. Kung sakali naman yung lupa ay nakapangalan sa inyong mga magulang at ikaw ay magpapatayo ng bahay sa nasabing lupa, kailangan ay humingi kayo ng sulat sa inyong mga magulang na pagpapatunay na kayo ay pinahintulutang makapagpatayo ng bahay. Certified True Copy. Ito naman ay isang dokumento na makukuha nyo sa Register of Deeds kung saan nakarehistro ang lupa nyo. Dito rin makikita kung malinis yung nabili nyong property. Nag-subscribe ka na! Real Property Tax Receipt. Ito naman yung resibo na pagpapatunay na nakabayad ka ng buwis sa nasabing lupa. Gusto ko yan! Property Tax Clearance. Ito ay pagpapatunay na nakapagbayad na tayo ng buwis para sa ating lupa. Tax Declaration. Dito naman makikita niyo yung property assessment, yung classification na nabili ninyo. It's either residential or commercial. Andito rin yung assessment level and assessed value ng property ninyo. I like it! Anyway, kung bago ka pa lang sa channel ito, please subscribe, leave some comments, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Lot Plan. Ito ay isang plano ng lupa na makikita nyo dito yung mga boundaries. Dito nyo makikita yung sukat sa harap, sukat sa gilid, sukat sa likod. Na pag tinotal natin, yun ay magiging lot area ng property na nabili ninyo. Community Tax Certificate o mas kilala sa tawag na sedula. Kahit saan pwede kayong makakuha nito. Barangay Clearance. Makukuha nyo ito sa inyong mga barangay. Siyempre may bayad din ito mga tol. Sasabihin nyo lang na magpapagawa kayo ng bahay. Oops, saglit lang mga tol. Sana itapusin nyo ang video na to para wag niyong makaligtaan ang mahalagang impormasyon na ibabahagi ko sa inyo. Susunod naman ay yung homeowner's clearance. Isa na ito sa mga requirements ng building officials na kailangan nating isubmit. Alright. Next natin ay yung construction permit kung saan makukuha nyo ito sa inyong homeowners or dun sa developer na nag-asikaso ng inyong subdivision. Construction permit, meron din tayong construction fee. So bali kung 100 square meter yung papagawa mong bahay. And then yung fee nila dito ay 50 pesos. So bali 5,000 yung babayaran nyo na construction fee. Pero hindi nyo na ito makukuha kasi nga non-refundable ito. Hey, that's pretty good. Next naman natin ay yung construction bond. Doon pa rin natin makukuha ito sa homeowners. Meron tayong 50,000, 100,000, or 150,000 o masigit pa na construction bond. Depende kung high-end subdivision ito. And then kung sakali nagpatayo ka ng bahay na 9.4 meters ang height, ay may restriction sila na 9 meters. So lumagpas tayo ng 0.4. Void ang construction bond natin.
hindi nyo na makukuha yung construction ban nyo. Come on. Oh my gosh! Locational clearance. So bali ito, makukuha natin ito sa zoning department sa munisipyo. Gusto ko yan. Next natin yung Fire Safety Evaluation Certificate. Kailangan din ito at ito ay makukuha sa Fire Department. Dito, isinasaalang-alang ang seguridad at kapakanan ng mga tao na titira sa bahay. Chinecheck din nila kung may butas yung bintana o fire exit. At kung gagamit naman ng firewall, dapat walang bintana ito. Kasi nga ito yung batas na bawal maglagay ng butas o anumang bintana sa firewall. Ano? Alam nyo ba mga tol na ang buwan ng November ay isang Environmental Awareness Month? According dun sa Republic Act 9512, December 2008. Layunin nito na i-promote ang national awareness o pagpukaw sa ating pananaw para sa ating natural resources at sa paglago ng ating ekonomiya. At kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kalikasan ay magagawa lamang ito kung may sapat tayong edukasyon para sa kalikasan. Another one. Sunod naman natin yung DOL clearance, which is manggagaling ito sa Department of Labor and Employment, kung saan ito yung pinakahuli at bago na requirements ng building officials. Layunin nito na protektahan at pangalagaan ang seguridad at kapakanan ng mga manggagawa sa bahay. Next naman natin yung soil test. Kung ikaw ay nakapagpagawa ng 2 palapag na may deck or 3-story o 4-story, kailangan na natin ng Geotechnical Investigation Report o soil test. Kinakailangang magkaroon tayo ng ganito para malaman natin kung gaano kalaki yung foundation natin at kung gaano katibay yung ilalagay nating structural member ng ating istruktura. If you want your dream house, subscribe. Meron din tayong building permit form kung saan pipilapan ito ng may-ari. Dito rin makikita yung location ng pinapagawang bahay. And then meron din tayong sanitary plumbing form na pipilapan naman ng sanitary engineer. And then meron din tayong electrical permit form na kung saan ito naman ay pipilapan ng electrical engineer. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! At syempre, meron tayong civil structural form na pipirmahan ito ng registered civil engineer. May architectural form din na pwedeng pirmahan ng architect at ng civil engineer. Kailangan din mag-submit ni client ng mga ID, pwedeng PRC ID, pwede rin namang driver's license ID o di kaya na may SSS ID. Any government IDs na valid, okay lang yun. Nag-subscribe ka na! Next natin yung Bill of Materials. Dito malalaman natin kung ilan ang buhangin, graba, semento o bakal na ating gagamitin. So kailangan nating mag-submit din ito. Kasi dito rin kumukuha ng reference si building officials kung magkano ang babayaran natin sa building permit fee. Next naman natin ay Specification! dito naka-specify yung mga materyales na ating gagamitin at pati yung mga brand nakalagay din dito. At ito naman yung pinaka-importante, yung structural analysis. Dito makikita kung gaano katibay yung ating gagawing bahay. Ito ay sinasubmit sa building officials. This is not okay. This needs to stop now. Next naman natin ay yung complete set of building plans. Ito ay pirmado dapat ng owner and then pirmado rin ito ng mga registered engineer at naka-dry seal dapat ito. Para makumpleto, meron dapat tayong architectural, structural, sanitary, electrical, at mechanical kung kinakailangan. Maraming salamat nga pala sa mga nanood. Maraming salamat sa oras
Maraming salamat sa nag-subscribe. Kung hindi pa po nagsusubscribe, please mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na video natin ha. Hola! Si te suscribes o tendrás la casa de tus sueños. Ala, mali. O, alin ang mali? Ikaw? Ako mali. Ay, sus.